Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath once again sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. At as usual, sa araw na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan. O magninilay-nilay na naman tayo sa mga salita na inahabilin sa atin ng ating mga ancestors na pinapahintulutan ng ating Ama, na mababasa natin, pinapahintulutan ng ating Creator na matatanggap natin, mapapakinggan natin ang mga ito. Although there are some peoples na nagdududa, hindi kumbinsido sa mga nakasulat sa tinatawag na Biblia dahil or sa kadahilanan ng mga tatawagin nating mga pangyayari na nagaganap, reputasyon ng mga nagtatranslate, reputasyon ng mga nagcanonize o nag-iipon-ipon sa kasulatang ito, sa mga kasulatang ito, lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon na tinatawag namin noon sa kapanahunan natin, kapanahunan ko, in my generation, na we are now in the computer age. So hindi kaila sa atin, sa bawat isa sa atin, na yung mga informations na matatanggap natin, natatanggap natin, napupuna natin ay nasa dulo na lang ng ating mga daliri ngayon. Madali nating i-access ang iba't ibang mga informations ng kahit anong gusto nating alamin o malalaman, nang naaayon sa ating mga damdamin, nang naaayon sa ating paniniwala. Madali na lang sa atin ngayon. Ngunit bilang isang tao, bilang mga individual, nasa simula pa, aminin nyo man o hindi, halos lahat tayo ay namulat. Ang nakamulatan natin na paniniwala o pananampalataya ay naniniwala tayong merong manlilikha, merong tinatawag na Ama na nasa kalangitan, nasa langit, na siyang lumikha ng sangkatauhan. Ang iba sa atin sa ngayon, lalong-lalo na sa ngayon na sinasabi nga natin na yung kailangan nating informations, yung mga kailangan nating matututunan o matutuklasan ay madali na lang dahil sa teknolohiya natin ngayon. Merong mga iilan na nagugulumihan or doubtful na sa kanilang pinaniniwalaan sa simula. Although hindi natin maipagkakaila na halos lahat sa atin, lalong-lalo na dito sa bayan ng Oper o so-called Philippines, ay namulat sa pananampalatayang dala-dala ng mga Phoenicians. Halos lahat sa atin ngayon hindi na masyadong napag-alaman kung ano ang orihinal na pananampalataya ang meron natin, ang meron sa atin
dito sa bayang ito. Tayo na mga tinatawag na mananampalataya at nakatuklas sa mga nakatagong o mga tinatagong katotohanan sa nauuna sa atin na mga nagtuturo sa banal na aklat na tinatawag na Biblia, napag-alaman natin na ito'y nakurap, ito'y ina-altered. Ngunit ang karamihan naman sa atin ay naniniwala na pinapahintulot ng may likha ang mga pangyayaring iyon, ang mga pangyayaring ito upang masubukan ang ating tinatawag na pananampalataya, specifically sa Kanya. Samot-saring lumalabas na mga informations at merong mga nagpupush na ngayon that the mankind is not the creation of the Almighty Father na pinaniniwalaan natin. Pinaniniwalaan nating lahat sa umpisa. At dahil sa teknolohiya, meron ng mga lumalabas na isyo, tayong mga tao ay hindi gawa ng Almighty Father, Almighty Elohim, Almighty Creator, or what they are called. Kung ano man ang tinatawag nila, ano man ang tawag nila sa ating may likha. May mga nagtutulak ngayon, may mga nagtuturo kuno na we are not created by the Almighty Creator, kundi ang gumagawa daw sa atin ay yung mga tinagurian o mga binigyan ng titulo, tinatawag nilang Anunnaki. Mga beings na merong mga tinatawag nilang supernatural power. So ang gumawa daw sa tao, sa atin, kabilang na tayo ngayon, ay yung mga napunta dito sa mundo, sa earth, na mga taga-ibang planeta, taga-ibang lugar ng universo, na siyang gumagawa daw ng tao upang kanilang utusan. Gumawa sila ng tao para sa kanilang mga gawain. Gumawa sila daw ng tao, ginawa daw nila ang tao upang magiging servants. Dahil si Inke daw ay isang dalubhasa scientist. Well, meron naman silang mga pinagkukunang mga informations, mga tinatawag ang tinawag nila, ang pinagbabasihan nila ay yung clay tablets, Sumerian clay tablets. Yun ang mga nakasaad doon sa kanilang pagdidikod. Mas luma daw ito kaysa pinagkukunan ng Biblia na pinaniniwalaan ngayon ng karamihan. Sa akin mga kapatid, mga kaibigan, I agree sa kanila na kung mas nauuna, mas ancient ang Sumerian clay tablets
kay sa mga pinagkukunan ng binabasa natin ngayon ng Biblia, dahil nga sino ba ang may akda ng Biblia? Sa Torah, sa Old Testament, marami ang sinulat ni Moses, at si Moses ang nagsulat, nag-enumerate sa paggawa ng mundo at ng tao, kasunod ng journey ng mga Hebrew Israelites. Kailan lang si Moses naisilang? Di po ba? Ilang henerasyon pa ba, ilang henerasyon na ba ang nadadaanan bago naisilang si Moses? Bakit hindi ang ang pangalawang Adam ang nagsulat? Bakit hindi si Noah ang nagsulat ng mga libro? Bakit hindi si Abraham? By the way, meron naman talagang writings of Abraham na hindi isinama sa komposisyon ng tinatawag na Biblia. Bakit hindi naman si Enoch? Anyway, by the way, si Enoch naman ay meron ding kasulatan na kini-question din ng ibang mga tinatawag scholars. Marami. Okay. Ngunit prior to Moses, ang daming mga pangyayari. Magmula nung baha, yung malaking baha na nandoon din nakasulat sa Sumerian tablets na pinagkukunan ang paniniwalang Anunnaki, na isulat doon at kiniklaim ng mga believers of Anunnaki na kumopya lang. Ang author, ang mga writers ng Biblia doon sa pangyayari na isinulat ng mga Sumerian people, the Sumerian civilization. Medyo may mga tao ding naniniwala sa ganong perspektibo. Merong naniniwala na yes, dahil nga may mga scientific evidences na mas nauuna, mas matanda, di hamak ang Sumerian tablet, clay tablet na pinagkukunan ng history ng Anunnaki kaysa pinagkukunan ng binabasa natin ngayon, Biblia. At hindi ako disagree sa sinasabi nilang mas matanda, mas luma ang Sumerian clay tablets. Thumbs up ako dyan. Kung pagbabasihan ang mga edad, tagal, sino ang nauna, I agree. Mas nauuna or mas matanda ang Sumerian clay tablets kaysa mga scrolls na natatagpuan sa Dead Sea na tinatawag na pinagkukunan ng history sa tinatawag na Bible. Bakit? Mas nauuna talaga. Sino bang sibilisasyon
Saan ba nagsimula ang civilization ng mga Sumerian? Yun ang ating titingnan. Sino? Kanino? Hindi lang kay Nimrod. Hindi lang kay Nimrod. Prior kay Nimrod, meron ng civilization. Prior sa nalalaman natin, nakilala nating Adan at Eva sa Garden of Eden, prior to them, meron ng civilization. Millions of years ago, gaya ng sinasabi ng geology, ng science, dinosaurs era, tayo'y naniniwala dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming argumento, maraming pagdidebate ang nangyayari. Bakit daw ang sa mga scientists, bakit daw ang mga geologists nagbilang, nag-account ng tanda ng mundo ng millions and even billions of years, samantalang si Adan at Eva ay hindi magmula kay Adan at Eva na pinaniniwalaan natin na unang mga tao mula sa gawa ni Adan at Eva. Hindi pa nga nakukumplito ang 6,000 years hanggang ngayon. Bakit millions of years daw ang account ng mga scientists and the geologists and biologists? Bakit daw? Kung Biblia ang pag-uusapan. Kaya doon napupulaan ang mga naniniwala sa Biblia na ang Biblia ay hindi reliable source for the mankind, for the faith of the mankind. Diyan napupulaan. Bakit? Pinagdidiinan din ng ibang mga manunuro sa Biblia na wala pang 6,000 years mula ng ginawa si Adan at Eve. Dahil dyan lang sila nakatuon sa chapter 2 ng Genesis, at ang ipinasok sa kanilang isip, ang nakapasok sa kanilang isip ay ang creation ng Genesis chapter 1 ay yun ang enumeration ng paggawa ng chapter 2. Ngunit kung ang mga naniniwala na ang unang tao ay si Adan at Eva, na yun ang pagkakilala ng karamihan, bakit yung mga accounts ng mga geologists, mga scientists, based sa kanilang mga studies, based sa kanilang sa technology, sa teknolohiya na meron sila, meron tayo ngayon, bakit hindi nagtutugma? Hindi talaga magtutugma kung ang pangalawang Adam lamang ang pagbabasihan sa history. Okay?
So ganun din dito sa Sumerian tablets at saka sa Dead Sea Scrolls. Yung mga scrolls na nakukuha doon sa Qumran Cave, na kung saan itong mga hawak sa karamihan na tinatawag na Biblia, doon di hamak na mas nauuna ang Sumerian clay tablets. Kaya merong mga naniniwala na at merong mga nagdududa na ngayon sa kanilang pananampalataya sa may likha na tika lang, parang carbon copy lamang, parang photocopy lamang ang history ng Genesis sa history ng Sumerian tablets. Ngunit kung titingnan natin, kung mababasa din natin ng maigi at ma-analyze nating mabuti, saan ang galing si Inki, ang tinatawag nilang God of Anunnaki? Saan ang gagaling? May mga accounts din silang sinasabi na si Inki merong pang nakakataas kanya somewhere. Okay? May mga pinangalanan sila ng mga lugar, mga planeta. And who is the creator of their planets? Who is the creator of Inki and Enlil? Yun ang tanong. Sino? Ngayon, ang isa pang katanungan na pinagdidibatihan na hindi na reliable para sa kanila ang Biblia, dahil nga mas nauna, mas luma, may civilization na prior to Moses. Hindi naman natin maipagkakaila kung sino ang nagtatag ng Sumerian civilization. Ang mababasa natin sa mga aklat, sa mga libro, sa iba't ibang mga sources, at kahit dito sa Biblia, ay ang henerasyon ni Nimrod. Kaya mas nauna, mas luma talaga. Kung sa edad lang, kung sa haba lang panahon ang pag-uusapan natin dito. Ngunit prior to the Sumerian civilization, may mga tao na ba? Meron. Yung flood na sinasabi doon sa Sumerian tablet, na ang pinaka goddess nila doon, or yung mga gods na pinaniniwalaan doon sa Sumerian tablets, ay yung mga Anunnaki. Sila ni Enlil nga, sila ni Enki. Prior to them, may civilization pa. So, tingnan natin kung ano ang kinurap ng mga translators dito sa Biblia. Kasi kung babasahin mo ang Genesis, napakalayo ang agwat ng history, ng istorya ng Genesis 1 at saka Genesis 2. Ibang pagkakataon, ibang panahon at pagkakataon ang Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Kaya dito tayo sana magsimula ng pagninilay-nilay kung bakit
kung bakit nagkakaroon ng higwaan, kung bakit nagkakaroon ng two sides of history sa sangkatauhan. Bakit tayo bumabalik? Although, ang iba sa inyo, ang karamihan sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin, kasama natin, hindi na ito issue ang Genesis 1, ang creation, first creation and second creation. Binalikan lang natin ito for the sake sa mga bagong makakapanood sa ating video, o sa mga may pagdududa na sa kanilang pananampalataya sa Supreme Being na pinaniniwalaan natin na siyang nagmamay-ari, siyang gumawa ng lahat ng buong universo na tinatawag ng mga scientists. Okay? Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang mandato, ang pagkagawa ng Genesis 1, ang mandato na binigay ng may likha sa kanila is to domain the whole earth, the whole world. Diba? Sabi ng Supreme Being, sabi ng Ama, go to the world and multiply. Sa pagkagawa pa lang nila, sabi chapter 1 verse 26, sabi ng may likha, let us make man in our own image and after our likeness. Ano ang pagkagawa doon sa chapter 1? He created man and woman after his likeness, before his image and after his likeness. Kaya nga si David, ang pagkasulat ni David, sinasabi niya na ginawa mo ang tao na mas mababa lang ng kaunti kaysa mga shining ones. Na ang translate naman nito ng mga translator, karamihan at mababasa natin ngayon, ay ginawa nilang angels. Ngayon, if we were made after the likeness or by the image of the Creator and after His likeness, sino pa tayo? Ano ba ang kakayanan natin kung ginawa tayo nakawangis niya? Tingnan niyo mga kapatid, magagawa kaya nating lumipad? Magagawa kaya nating magiging supernatural being? Yes, of course. Kapatid, bakit tayo ngayon ay mahinang-mahina? Kanino na ba tayong descendants ngayon? Kanino ba tayong descendant ngayon? Tingnan nyo ang pagkagawa ng nalalaman nating unang nilalang na si Adan, pinangalanan ng Biblia ng mga translator na Adan at Eva. Paano sila ginawa? Paano ginawa ang chapter 2? Di ba gumawa ang may likha, kumuha siya ng bahagi ng lupa, minumulda niya, bago niya binigyan ng kanyang buhay, ng buhay. The reincarnation of the second Adam is a weaker one kaysa Genesis chapter 1. Although the figure is there, nandiyan ang figure
Ito makikita natin na imahe. Ganun din. I really believe. But the second creation, the second Adam, by the way, the word Adam is from the word ang meaning nito ay gawa ng ating may likha na yung figure nandiyan dyan. Ang second Adam ay ginawa as a weaker one. Bakit? Galing na ito sa lupa. Although yung pagkahawig, pagkawangis ng second Adam ay nandyan, pero nasa proseso ng perfection. To be perfect. Kaya iba ang utos ng first Adam at saka ng second Adam. Ano ang utos doon sa first Adam? Go to the world and multiply and domain. Paano idudumina ang mundo kung wala kang kakayanan? Kapatid, nadudumi naman ang mundo ngayon sa mga taong katulad natin na may katawang lupa. Yes, of course, but weaker tayo. Ang matagal nang pinagdidebatihan nga, di ba? Na dalawa lang ang naisulat na anak ni Adan at saka ni Eva, si Cain lang at si Abel. Tapos nung pinatay ni Cain si Abel, nung pinalayas na siya ng ama, ng creator doon sa garden ng Eden, nung pinalayas siya, sinabi ni Cain, natatakot si Cain, kung may makakita sa akin, papatayin nila ako. Sino kinatatakutan ni Cain na sila lang naman, tatlo lang? Kung yan ang account na ating pagbabasihan, sinong kakatakutan ni Cain? Ang argumento naman ng karamihan, ng iba, sa susunod mga henerasyon, kailan pa yun? Di ba? Si Cain ang pupwedeng magiging dominante dahil siya ang first, maliban kay Adan at ni Eva na kaya kanyang mga magulang, kung siya man ay kanilang anak. Di po ba? Bakit sa account na mababasa natin sa Biblia, nung pinalayas na nga, nag-journey na si Cain, bakit nakapangasawa? Bakit merong napangasawa agad si Cain? Yun ang ating titingnan. Yun ang ating pagninilayan, mga kapatid, mga kaibigan kong mga nagbabasa sa Biblia. Okay? So, bakit tayo bumabalik dito? Bakit? Dahil may kinalaman lahat ng ito sa tinatawag na pananampalataya ng bawat isa. Pananampalataya. Bakit na napag-usapan natin ang Sumerian tablets at ang pinagkukunan ng Biblia na nasa Dead Sea, ang scroll na natatagpuan sa Dead Sea at sa Qumran Cave at kung saan-saan pa. Natatalakay natin ito, mga kapatid, dahil
may kinalaman lahat ito sa ating tinatawag na pananampalataya. Paano natin maiboboost, mapatatag ang pananampalatayang ito. Samut-sari. Kagaya ng nasabi natin kanina, na tayo'y agree na mas luma ang Sumerian clay tablet kaysa pinagkukunan ang Biblia. But merong but dito. Merong ngunit. Sino ang civilization ng Sumerian? Sino ang namuno sa kanila? Kaninong lineage sila? Mababasa din natin yan sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Mababasa din natin yan kung tayo ay masinop na magbabasa niyan, kung tayo'y nagugulumihan. Kung nagugulumihan tayo, kung may pagdududa tayo sa ating pinaniniwalaan at first, simula, kung mas pinaniniwalaan natin ngayon yung scientific research, mga pagtatagpi-tagpi ng mga history, we must reflect ourselves. Ano ba ako? Kailan ba? Ako ba'y kampante na gawa lang ako ng isang nilalang na ginawa lang din ng Supreme Being na ito? Or ako'y gawa talaga? Tingnan nyo mga kapatid sa account ng Genesis na tinatawag, meron ng opposition kung bakit ginawa ang second Adam, dahil doon pa lang sa first Adam may nangyayari na. Bakit may kumbaga reincarnation? Bakit may isang option na ginawa ang may likha? So, yun ang dapat nating pagninilay-nilayan kung bakit nga ba. So, meron naman tayong mga nalalaman, natututunan. Merong mga karagdagan pang mga informations na nagpapatunay sa mga nalalaman natin sa isang individual kung saan tayo nagkikita-kita. You know what I mean? Alam nyo na kung sino ang ibig kong sabihin. Hindi ko na lang babanggitin dito. O sa mga hindi pa nakakaalam, merong mga informations ngayon na makikita at malalaman natin. Kaya nga, halos lahat ng mga apostolis ng Mesaya ay nagbabala. Kung nagbabasa tayo, meron namang mga kapatiran na hindi man nagbabasa masyado sa kasulatan, ngunit sa kanilang pakikinig sa mga nagbabasa, sa mga nagtuturo, sa mga nagsishare concerning to the scriptures, ay mas deeper pa ang kanilang pananampalataya at paniniwala kaysa mga nagbabasa. Mas malalim pa ang kanilang pagkakaunawa sa mga salita na kanilang napapakinggan kaysa mga nagbabasa. Hindi man lahat, but merong mga instances na ganoon. Kaya sa mga patuloy na naghahanap, patuloy na
tutuklas. Ito ang isa sa ating masasabi or ma-advise kung advice man. Kailangan mong paniwalaan ang isang ikaw kung paano ka naisilang sa mundo. Paano ka ginawa. Saan ka galing. So kung pinaniniwalaan mong galing ka sa invention ng Anunnaki, specifically ni Enki, sa kanilang tinatawag na si Enki, reflect it. Ano ba ang kahihinatan? Ano ba ang future mo pagkatapos sa buhay na ito? Siguro, meron akong isasagot ng konti. Base na rin sa ating nalalaman sa pinagbabasihan nilang Sumerian tablets na wala na. So dyan pala siguro dyan humugot si Darwin sa kanyang theory na evolution. Siguro doon bakit ginamit natin ang salitang itong siguro, dahil ako mismo hindi ako nakakasiguro sa argumento, dahil hindi naman talaga ako totally na naniniwala sa buong gusto nilang ibig sabihin para sa tao. But meron naman akong pinaniniwalaan sa kanilang mga sinusulat. Hindi ko sinasabing false ang Sumerian tablets. Hindi ko sinasabing false ang pinagkukunan ng Biblia. Ang sa akin, mga kapatid, ang katayuan natin dito, ang paniniwala at pananampalataya na ating tinatayuan ngayon, ay ang paniniwala at pananampalatayang nanggagaling dito sa ating puso't diwa. Kung ano tayo, sino tayo, ano ang tao, ano ang kahihinatnan ng tao. So nasa sa iyo, kaibigan, kapatid, kung saan, ano ang susundin mo na pananampalataya at paniniwala. But for me, specifically, ito ang pinaniniwalaan at pinananampalatayahan natin. Isa sa mga dahilan na tayo'y nagsisikap na sumunod at sundin ang mga magagandang bagay na itinuturo sa atin sa kasulatan, na kahit na sinasabi na ito ay corrupted, kahit may mga nagdududa nito, ngunit patuloy nating pinaniniwalaan that there is a supreme being who created everything, na hindi nga natin maipapaliwanag kung bakit tayo ay nakakapagsalita, hindi natin maipapaliwanag kung bakit may dagat, may bundok, may mga kahoy. Hindi nga natin maipapaliwanag paano tumubo ang kahoy na kahit nasa bato lang siya nakalagay. Hindi nga natin maipapaliwanag, o kahit kung sasabihin nyo, hindi na ipapaliwanag na yan ng mga biologist, na inaipapaliwanag na yan ng mga scientist. Kung maipapaliwanag pala nila, kung naiintindihan nila kung bakit may mga pangyayari sa mundo, na kung bakit lumilindol, na ang kanilang paliwanag dyan ng mga geologists, dahil
sa mga tinatawag na paggalaw ng mga faults, paggalaw ng mga tectonic, kung ano na lang ano naman ang terminology na ginamit nila. Papaano nila maipapaliwanag yung bulkan na nasa Pacific Ocean? Paano nila na ipapaliwanag na sa kabila ng nagyeyelong bundok may bulkan? Paano maipapaliwanag ng tao kung bakit naglulow tide at nag-high tide? Meron din silang mga paliwanag na gano'n. Pero ang hindi nila may paliwanag, saan ang gagaling ang lahat ng mga ito? Sino ang master tawag dito? Yung terminology na gusto kong okay. Sino ang master architect at master civil engineer nito sa ginagalawan nating mundo? Marami na tayong mga nakikitang mga theories, conspiracy theories. Marami na. Ngunit mga kapatid, sa mga sumasampalataya at kumakapit sa pananampalataya at paniniwalang merong lumikha sa atin at naghahanda ng karampatang reward sa mga tinatawag na faithful, sa mga puno ng pananampalataya. Balikan natin kahit ikaw kapatid or kaibigan hindi ka naniniwala or may pagdududa ka na sa kasulatan, ngunit akin ibabahagi talaga ito ang nakasulat sa Book of Hebrews chapter 11 verse 1. Ito ang nasusulat. Now, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So anong sinasabi dito ng writer na Hebrew? Ang pananampalataya ay ang kasiguraduhan sa mga bagay o pinaniniwalaan na mga bagay na hindi pa nakikita. So ang pananampalataya daw, sabi dito, ang pananampalataya ay isang pagpapatunay na ikaw ay naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita. Yun ang definition ng pananampalataya. Nang hindi mo pa nakikita ang mga bagay na yun, hindi mo pa nararanasan ang mga bagay na yun. That is faith. Kaya nga tinagurian ng isang apostolis ng ating Misaya na si Thomas na kulang sa pananampalataya. Bakit? Sabi ni Thomas, to see is to believe. Pakita niyo muna sa akin at ako'y maniniwala. Anong sabi ng Misaya? Blessed are those who believe na hindi pa nakakakita. Mapalad sila na mga naniniwala na hindi pa man nila nakikita. That is faith. Yung to see is to believe. Hindi yun pananampalataya. Maybe it is a belief. So may mga definitions yan, mga kapatid, mga kaibigan. Sa ating mga lingwahe na ginagamit ngayon, mga galing sa Western, yung English language. Pero medyo
malaking agwat, malaking barrier. May language barrier talaga. Kaya medyo gulo-gulo, medyo may mga issues na nangyayari sa mga believers dahil sa language barrier. From the gagaya na lang ng translation. Gagaya na lang ng translation sa kasulatan sa Biblia. From Hebrew to Greek, from Greek to Latin, from Latin to English, at sa kung ano-ano pang mga lingwahe. Doon nagkakaroon ng manipulation. Doon nagkakaroon ng insertion. Doon nagkakaroon ng edition. Ngunit, the Spirit of the living Elohim, the Spirit of the Almighty Creator, cannot lie to our spirit. If you believe that you are created by the image and after the likeness of the Creator, then your spirit na ibinigay niya sa iyo, yun ang magkukonek sa kanyang espiritu. Yun ang magsasabi sa iyo ng buong katotohanan. If you are willing, and if you are faithful, and if you are obedience to Him. Maraming account sa kasulatan. Mismo ang ating pinaniniwala ang Misaya, na marami din ang argumento na ang ama mismo ang nagiging anak, ang ama mismo ang nagiging Misaya. Kahit anong paniniwala at paniniwala mo, kapatid, kaibigan, iisa lang ang punto ng may likha. You must believe in Him. You must believe and obey Him, because He is the only one who gives you peace. He is the only one who gives you everything you need. Yung accounts ng Hebrew chapter 11, merong enumeration na dito na inilagay ng writer kung paano nagtatagumpay ang mga ancestors natin. Paano nagtatagumpay si Noah, paano nagtatagumpay si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Jacob. Kung paano nagtatagumpay ang mga individual na ito dahil sa kanilang pananampalataya. So, sa atin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, kahit anuman ang inyong paniniwala at sinasampalatayahan, makukuha at magagawa mo at makukuha mo ang iyong inaasam kung ang inyong pananampalataya ay tinutuon mo sa iyong sinasampalatayahan. Kahit sino ang sinasampalatayahan mo, masasabi natin yan. Dahil iba-iba tayo ng mga stance pagtatayo natin. Kung anuman ang tinatayuan mo, anuman, sino man ang sinasampalatayahan mo, makukuha mo ang inaasam mo kung ikaw ay magiging obedient at sumasampalataya sa Kanya. But as for me and my brethren, we believe the Almighty Creator who created us. We believe His words. We believe His promises according to what was written in the scriptures. Hallelujah. Hopefully, mga kapatid, mga kaibigan, nakakapagbigay na naman tayo ng kakaunting encouragement, kakaunting pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan palagi at patuloy tayo sa pagsisikap, sa pagsunod sa kalooban ng ating may likha. Patuloy tayong gagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Baruch and Shalom. I love you.